Ayon po sa transition team o kampo ni Pangulong Trump, isa po sa mga pangunahing layunin ng administrasyon ay ang palitan ang kasalukuyang pinuno ng US Securities and Exchange Commission o SEC ng isang pro-crypto na leader. Ang pagbabagong ito ay inaasahang magdadala ng mas malinaw na regulasyon para sa mga cryptocurrencies na siyang matagal nang inaasam ng industriya. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano ang kasalukuyang estado ng crypto regulation sa ilalim ni Ginoong Gary Gensler? Sa kasalukuyan, ang industriya po ng cryptocurrency sa US ay naharap sa mahigpit na regulasyon na pinamumunuan ng kasalukuyang SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler. Maraming crypto projects at mga malalaking kumpanya gaya po ng Ripple at Coinbase ang nakaranas ng matinding legal na hamon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Marami po ang naniniwala na hindi malinaw at pabago-bago ang mga pulisiya ni Ginoong Gensler kaya nagdulot po ito ng takot at pagkalito sa mga kumpanya at investors sa crypto industry. Si Ginoong Gensler ay kilala sa kanyang hindi pagkiling sa crypto at nagpasimula ng mahigit 100 na lawsuits laban sa mga crypto companies. Marami ang naniniwala na ang approach na ito ay masyadong mabigat at hindi po akma para sa isang industriya na patuloy na lumalago. Dahil dito, maraming investors at kumpanya ang lumalayo sa US at naghahanap ng mas pro-crypto na mga bansa. Ngayon ay bakit po sinusuportahan ng crypto community si Pangulong Trump bilang pro-crypto president? Si Pangulong Trump ay nangako po kasi na susuportahan niya ang paglago ng cryptocurrency at tech innovations sa kanyang mga campaign speeches. Malinaw sa kanyang mga plano ang pagpapalit ng liderato ng SEC at ang paglalagay ng isang pro-crypto na pinuno. Isa sa mga inaasahang magiging kapalit ni Ginoong Gensler ay si Ginoong Dan Gallagher, ang Chief Legal Officer ng Robinhood at isa sa mga kilalang pro-crypto na kandidato. Ang transition team o kampo ni Pangulong Trump ay nagbigay po ng kumpiyansa sa crypto community na ang susunod na SEC chairman ay magiging supportive sa cryptocurrencies at mga blockchain technologies. Ayon po kay Eleanor Territ, isa po siyang Fox Business journalist, ang Trump team ay sinusiguro na ang kanilang kandidato ay may pro-crypto stance at hindi suportahan ang nascent technology o mga bagong umuusbong na teknolohiya. Ang pagsuporta po sa crypto at pagtanggal sa mga hadlang sa regulasyon ay maituturing na malaking pagbabago sa pangunguna ni Pangulong Trump. Ngayon ay ano po ang epekto ng pro-crypto leadership sa SEC? Kung magkakaroon po ng pro-crypto na chairman ang SEC, ito po ay inaasahang magdadala ng regulatory clarity. Ang regulatory clarity ay tumutukoy po sa pagkakaroon ng mas malinaw at patas na patakaran na nagpapahintulot sa mga crypto companies na mag-operate ng hindi natatakot sa biglaang pagbabago ng polisiya. Sa halip ng lawsuits, mas hinihikayat ang mga exchanges at iba pang crypto entities na makipagtulungan sa SEC upang magkaroon ng balansing pag-aayos ng mga batas at regulasyon sa industriya. Ang ganito pong uri ng pamumuno ay makakatulong na mabawasan ang mga legal battles tulad ng sa kaso ni Ripple na ilang taon nang nakikipaglaban sa SEC. Kung ang bagong pamunuan ng SEC ay mas handang makipag-usap at makipagtulungan, maaaring mas mapabilis ang pag-usad ng mga projects na may kinalaman sa blockchain at crypto sa Amerika. Bukod dito ay posibleng mas maraming kumpanya ang muling bumalik at manirahan sa US market dahil sa mas welcoming na environment para sa crypto. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor? Para sa atin ay ang balitang po ito ay positibo. Ang US ay isang pangunahing pamilihan at sentro ng innovation sa mundo ng cryptocurrency. Kapag naging malinaw ang regulasyon ng crypto sa Amerika, inaasahang susunod ang iba pang mga bansa na gumagamit ng mga patakaran batay sa halimbawang ito. Malaki ang epekto ng US regulation sa global market.
Kapag naging stable ang mga pulisiya ng crypto sa Amerika, maaari rin itong magdala ng mas malaking kumpiyansa at seguridad sa mga market dito sa atin, dito sa Pilipinas. Bukod dito, kung ang SEC sa Amerika ay magiging mas pro-crypto, maaaring magbukas po ito ng mga bagong oportunidad para sa mga Pinoy investor na nais makilahok sa mga US-based crypto projects o platform. Magiging mas madali para sa mga Pinoy investor na mag-invest sa mga bagong produkto na sigurado at naaayon po sa batas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagsuporta po ng cryptocurrency ng isang pangunahing bansa tulad ng US ay nagbibigay po ito ng magandang senyales para sa mga crypto investors at developers sa buong mundo. Ang pamumuno ng isang pro-crypto na SEC chairman ay hindi lamang nakatuon sa paglago ng crypto industry, ngunit nagbibigay daan din sa mas malinaw na regulasyon na hindi pa bago-bago. Para sa akin, ito ay isang magandang hakbang tungo sa mas inclusive at supportive na regulatory environment para sa mga bagong technology gaya ng blockchain. Magiging malaking bagay po ito sa mga bansa gaya ng Pilipinas na unti-unting tumatanggap at nagiging interesado sa crypto investments. Sa tamang regulasyon at suporta, maaari itong maging daan para sa mas ligtas at mas maayos na trading experiences para sa lahat. Higit sa lahat, ang pagiging malinaw na regulasyon ay magbibigay po ito ng proteksyon hindi lamang sa mga kumpanya kundi pati na rin sa mga individual investors. Kaya't mahalagang magkaroon po ng pamunuan sa SEC na may ganitong pananaw. Ang panibagong liderato sa SEC ay tila isang magandang panimula tungo sa mas makabago at mas responsableng ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.